Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan sa mga panahong ito. Welcome sa ating bagong quarter. Tayo ay nasa quarter 2 na at sisimulan natin ang ating pag-aaral para sa linggo 1. So, unang linggo ng ating aralin sa GMRC 4 para sa quarter 2. At ang ating pag-aaralan ay pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. So ikaw, ano bang iyong mga kakayahan, talento at mga hilig mo na gawin? At bakit kaya na mahalaga na tayo ay ginagabayan ng ating pamilya sa pagpapaunlad ng mga ito? So atin itong tatalakayin sa linggong ito. So tara, samahan niyo ako at simulan na natin ang ating pag-aaral sa linggong ito. Ang ating mga kasanayan at layuning pampagkatuto na isasabuhay ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paglahok sa mga programang pampaaralan na nagpapaunlad ng mga kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Para sa unang araw, So may kakilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? So maari mo ba itong ikwento? Ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling? Ikaw, ano naman ang mga kakaibang kakayahan o galing mo? Maari mo ba itong maibahagi sa iyong klase o sa inyong mga kaklase? So hindi ba napapansin natin tayo may mga idol tayo? Hinahangaan natin sila kasi napakahusay nila sa larangan na kanilang napili. At naimpluwensyahan nila tayo na parang gusto ko ring maging isang magaling na mga awit. Gusto ko ring maging isang magaling na dancer. Gusto ko ring maging isang magaling na atleta, painter, at napakarami pang iba. So ano ba ang ating gagawin para mapaunlad ang mga ito? So tatalakayin natin yan at samahan nyo ako sa pagtuklas. Malay nyo, sa araling ito ay matuklasan nyo ano ba yung mga kakayahan mo, ano ba yung mga talento mo, at ano ba yung mga hilig mong gawin at paano mo ito mapapaunlad. Pero bago yan, basahin muna natin ang kwento ni Lucas at tingnan natin kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin din natin kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Si Lucas sa kanyang lapis. So ito ay pagkukwento ni Ethel R. Burgos. Sa isang maliit na nayo ng Gara, naninirahan ang mag-asawang sina Lina at Mario kasama si Lucas, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita. Napansin ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhit. Kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pang sining o mga yung tinatawag na art materials. Para maipadama sa anak ang kanilang suporta, palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usapan ng mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makakatulong na mapaunlad pa ito. Isinalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaanang hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas dahil sa hirap din ng buhay, kung minsan ay hindi niya mabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig sa pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid ng kanyang baong pera para may maitabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Dumating din ang sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanya anuman ang kanyang marating. Ang hindi matitinag na suporta na ito ay nagbibigay lakas at tapang na magpatuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, naipagkaloob sa kanya ang isang scholarship
sa isang prestihiyosong paaralan ng sining sa Amerika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon at nagsimulang kilalanin ang sining ni Lucas. Ang kanyang mga likha ay naging bahagi ng iba't ibang exhibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nanatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan at sa tulong, gabay at pagmamahal ng kanyang pamilya. Napakaganda ng kwento ni Lucas, no? Nakakapagbigay siya ng lakas ng loob at inspirasyon para sa mga batang kasing gulang niya, katulad ninyo, na hindi hadlang yung kahirapan para gawin mo yung mga bagay na iyong nais, yung mga hilig, para mapaunlad mo yung inyong talento, hindi ba? Lalo mo pa yung mapagyaman at lalong-lalo na kung nariyan ang ating mga magulang na gumagabay at sumusuporta sa ating mga talento. So, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong nabasa. So, sino yung pangunahing tauhan sa kwento? So, narito si Lucas, di ba? Si Lucas at ang kanyang panulat o yung kanyang lapis, no? Hindi niya ginagamit na panulat kundi pagguhit. Ano yung kakayahang ipinakita ni Lucas sa kwento? So, ito yung kanyang kakayahan na naging kanyang talento, no? Ganon din, hilig niya talaga, kaya naging kakayahan at nang lumaon naging talento niya, yung kanyang pagguhit. Ano yung gampanin ng kanyang mga magulang upang mapaunlad pa ni Lucas ang kanyang kakayahan? Nakita natin sa kwento kung paano siya sinuportahan ng kanyang mga magulang. Batid natin sa pagguhit o sa pagdating sa larangan ng sining, maraming mga materyales na kailangang gamitin para mapaunlad, mapagyaman at higit pa lalong maging maganda yung kanyang pagguhit. Pero sa kabila ng mga ito, hindi nawala yung suporta at pagmamahal ng kanyang magulang kay Lucas. Ginagawa nila ng paraan hanggat kaya nila na maibigay yung mga pangangailangan na iyon ni Lucas. Gayon din si Lucas, nagtitipid siya ng kanyang baon para may maipambili siya ng kanyang mga kailangan. Okay, so yun yung ating gawain para sa ating unang araw. Ngayon, matapos tuklasin ang hilig at kakayahan na ipamalas ni Lucas, tuklasin naman ang sariling kakayahan. So, na-inspire ka ba sa kwento ni Lucas? Isulat mo naman ang iyong mga hilig at kakayahan sa loob ng mga bilog. So, nariyan sa gitnang iyong pangalan. Ngayon, magkaroon ka ng refleksyon, suriin yung sarili. Ano ba yung iyong mga hilig na gawin? Ano ba yung iyong mga sa tingin mo kakayahan? Ano ba yung iyong talento na sa tingin mo talagang ito yung pwede mong pagyamanin? So magaling ka ba o mahilig ka bang maglaro ng basketball? Mahilig ka bang sumayaw? Mahilig ka bang kumanta? Mahilig ka bang sumulat ng mga kwento o tula? O ano pa yung mga kinahihiligan mong gawin na sa tingin mo gustong-gusto mo talaga at kayang-kaya mong pagyamanin, ano? So isulat mo, maaari mo pang dagdagan yung mga bilog na iyong nakikita. So ngayon, ating tuklasin ano nga ba yung hilig, kakayahan at talento. Paunlarin sa gabay ng pamilya. So nakita natin sa kwento na yung mga hilig natin nagiging kakayahan kapag lagi mong ginagawa, nakakahiligan mong gawin. Pag napagyaman mo, nagiging kakayahan na ito. At sa huli, kapag napagyaman mo pa yung kakayahan mo, nagkaroon ka pa ng mga dagdag na training, pinaghusay mo yung sarili mo, nagiging itong talento. At kasama pa yung gabay ng iyong pamilya, siguradong magiging matagumpay ka sa iyong kakayahan na iyan. So, ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Ibig sabihin, lahat tayo ay may angking galing. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan, at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. So, ano nga ba ang mga ito? Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larawan o gawain. Halimbawa,
bata ka pa lang, grade 1, grade 2, ang hilig mo nang magpinta-pinta. So, gumagamit ka muna ng mga watercolor, no? Mga oil pastel, yan muna yung mga ginagamit mo. So, ang bawat bata ay may maaring may iba't ibang mga hilig gawin. O kaya naman, mahilig kang gumawa ng mga crafts, mga arts, hindi ba? O mahilig ka halimbawang kumanta kasama ng iyong mga nanay. Laging gusto-gusto mong mag-videoke. Laging gusto mong sumali sa mga performance sa school, lalo halimbawa sa pagsayaw, pag-awit at iba pa. So ito yung pagkagusto mo sa isang tiyak na larangan o gawain. Gustong-gusto mo siyang gawin, di ba? Gustong-gusto mong magluto. Laging nagpipresenta ka, "Ma, turuan mo nga akong magluto. Gusto kong matutong magluto ng ganitong klaseng ulam." So yun, nakakahiligan mo siyang gawin. At ano naman ang kakayahan? Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. So halimbawa, nais mong nakahiligan mong magluto. So, sinimulan mo sa pagluluto ng mga madadaling lutuin. No? Nagsimula ka magprito, hanggang sa natuto kang mag-isa, hanggang sa natuto kang maglaga ng mga pagkain. At para naman maging kakayahan mo yan, no? Nagpaturo ka sa iyong nanay. O halimbawa may kamag-anak ka na isang chef o magaling magluto, nagpaturo ka. No? At binigyan ka ng karanasan na lagi mong ginagawa ito. Tapos, pagdating mo nung nag-aaral ka na, kumuha ka na halimbawa ng pagdating mo sa college at talagang gustong-gusto mong magluto, hindi ba? So, kumuha ka muna ng HRM. No? Kung may kakayahan, kumuha ka na ng culinary. So, pinagyaman mo, hinasa mo ng maigi yung iyong hilig sa pagluluto. So, yung hilig mo lang dati, naging kakayahan mo na siya. Hindi ba? Dahil binigyan mo yung sarili mo ng pinagyaman mo sa pamamagitan ng pag-aaral. Di ba? Gayon din, halimbawa, nakita ng nanay mo, parang nahihilig ka sa musika. Maaring hindi ka masyadong magaling kumanta, pero mahusay ka sa iba't ibang instrumento. Magaling kang, madali mong nakukuha yung tono. Marinig mo lang yung kanta, nakakapa mo siya sa piano o sa keyboard, hindi ba? O yung sa organ na tinatawag. So nakita yun ng nanay mo at tatay mo, in-enroll ka, no, sa isang music lesson. O kumbaga, binigyan ka ng isang music teacher na magtuturo sa'yo na mag-piano. So pinagyaman mo yung sinanay mo yung inyong hilig. Kaya ito ay naging iyong kakayahan na. Pinaunlad mo na. Ang talento naman ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao na naisasagawa na niya ng magaling. So, kaya mo na. Ngayon, pinaghusay mo pa. Nag-practice ka ng nag-practice hanggang sa kaya mo nang gawing ng magaling. Perfect mo na. Diba? Perfect mo na halimbawa yung luto ng adobo, perfect mo na yung luto ng mechado, menudo, o adobo, alam mo na yung lutuin yung menudo na tuyo, menudo na brown, yung menudo na walang tomato sauce, menudo na mapula. So alam mo na, master mo na. So talento mo na ito. Kasi kaya mo na siyang gawin ng magaling. Mahusay ka na talaga sa napili mong larangan na ito. So, ano ba ang kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento? Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga hilig, talento at kakayahan. So, ilan dito ay ang mga sumusunod. Nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili, di ba? Natutuklasan mo na sa mga ganitong bagay ka pala mahusay. Nakakapagpalakas ito ng tiwala sa sarili. Binibigyan ka ng self-confidence. Nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Kasi alam natin, yung mga talento natin na yan ay maaari natin maging source of income sa hinaharap.
Hindi ba? Pwede natin siyang gawing pantulong sa ating sarili at gayon din sa ating mga magulang. Nakakapagbigay ito ng kasiyahan, nakakatulong sa pagpili ng nais na trabaho o karera sa hinaharap. Kasi pwede kang magkaroon ng sarili mong negosyo mula sa mga kakayahan mo. So sabi nga natin, dahil mahusay ka na, talent mo na ang pagluluto, sa hinaharap maaari ka nang magkaroon ng sarili mong restaurant. Hindi ba? So pwedeng magsimula ka muna sa maliit, pwede mo nang magsimula ka sa pinakamababa mo ng posisyon hanggang sa mapagyaman mo na lahat. Ibig ko bang sabihin ma-master mo na kung ano yung iba't ibang gawain sa loob ng isang restaurant. At syempre, dahil talagang mahusay ka, may determinasyon ka at sa tulong at gabay ng iyong magulang, ay nakapagpatayo ka ng sarili mong restaurant. At sabi nga natin, hindi lang naman umiikot yung husay at talento natin sa larangan ng arts, sa larangan ng musika, sa larangan ng pagluluto. Napakalawak nito at kayang-kaya nyo yang pagyamanin at gamitin sa hinaharap. At syempre, nagdudulot ito ng positibong pagtingin sa sarili at inspirasyon. Okay? So, para sa ikatlong araw, ngayon naman, ating alamin ano ba yung iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Yan, so sabi natin kanina, hindi ito nalilimitahan sa iilan lang kasi napakadami. 'Di ba? Kaya nga sabi natin, lahat ng bata ay may angking galing at talino. Maaaring hindi siya magaling sa ganitong bagay. Halimbawa, hindi siya gasinong magaling sa math, pero napakahusay niyang sa pakikipagtalastasan. Napakagaling niyang sumagot, napakagaling niyang, ibig ko sabihin, sumagot sa mga tanong, napakagaling niyang magtalumpati, napakahusay sumulat. May iba naman, hindi sila magaling sa pakikipag-usap, sa sa pag-express ng kanilang mga ideya, pero napakahusay nila sa math. Hindi ba? May mga taong napakamahiyain, pero napakagaling gumuhit, magpinta. So, napakarami nating mga uri ng talino at kakayahan. Pero syempre, hindi tayo perpekto, hindi naman natin kayang angkinin ang lahat ng iyan. Hindi ba? So tayo ay unique, kaya ang bawat isa talaga sa atin ay may angking kakayahan at galing. Ano lang nagiging problema? Kailangan madiskubre natin ito kung saan tayo magaling. So sa tulong ng magulang, sa tulong ng guro, kailangan madiskubre natin kung saan ba mahusay yung mga bata. Nang sa gayon, yun yung malinang nila, yun yung kanilang mapagyaman. Kaya hindi totoo na wala kang talent. Walang ganun. No, lahat tayo may angking galing, lahat tayo may angking talento, lalo na kapag pinaghusay mo. At ang kailangan lang ay malaman mo sa iyong sarili kung saan ka magaling. So tingnan natin, no? Pagtalakay natin sa iba't ibang uri ng talino at kakayahan, tingnan mo kung nasaan ka o alin sa mga ito yung iyong kakayahan. Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Maari ang mga kakayahan na ay nabibilang sa isa, maari ang iyong kakayahan ay nabibilang sa isa sa mga ito. So, ito yung tinatawag na multiple intelligences. Hindi ba? So, ayon kay... Okay, so yun nga, inulit lang din, no? Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. So, maaring ang iyong kakayahan ay nabilang or nabibilang sa isa sa mga ito. So, simulan natin. Visual Spatial Intelligence o talinong pangbiswal. O mas madali kapag sinabi nating art smart. Ano ba ito? Ang mga taong may mataas na visual spatial intelligence ay mahusay sa pag-iisip at paglutas ng mga problema gamit ang mga larawan, visual aids at spatial characteristics. Madali silang nakakakita ng mga patterns, nag-i-imagine ng mga bagay sa kanilang isipan at nakakapag-visualize ng mga konsepto. So kaya nilang bumuo ng larawan batay lang sa kanilang imahinasyon. So halimbawa, ito yung mga artista, arkitekto, designer, photographer, sculptor o yung manglililo,
engineer at yung mga taong may hilig sa pagguhit, drawing, pagpipinta, painting at paggawa ng mga crafts. So ito yung mga bata na may husay sa arts. Yung nakaka-appreciate sila ng mga painting, drawing, kaya nalang i-visualize yung mga bagay-bagay. Mabilis silang makapag-imagine at kaya nila itong interpret sa pamamagitan ng pagguhit. Sunod, ikaw ba ay linguistic verbal intelligence o ikaw ba ay may linguistic verbal intelligence o talinong pangwika o yung tinatawag nating word smart? Ano naman ito? Ang mga taong may mataas na linguistic verbal intelligence ay mahusay sa paggamit ng wika, pagsulat, pagbabasa at pakikinig. Madali silang nakakapag-express ng kanilang mga ideya at damdamin, may malawak na bokabularyo at mahusay sa pagkukwento, pagtatalumpati at pagsusulat. So halimbawa nito, mga manunulat o baka gusto mo maging writer sa hinaharap o gusto mo maging abogado, magaling kang mga tuwiran, guro, journalist, editor, news anchor at mga taong may hilig sa pagbabasa, pagsusulat at pag-aaral ng mga wika. O kung hindi naman, baka ikaw naman ay may logical mathematical intelligence o talinong logical mathematical o may number smart, no? Ikaw ay number smart. Ang mga taong may mataas na logical mathematical intelligence ay mahusay sa pag-iisip ng lohikal, paglutas ng mga problema at paggamit ng mga numero at patterns. Madali silang nakakakita ng mga relasyon, nag-a-analyze ng mga datos at nag-iisip ng mga solusyon sa mga problema. So ano yung halimbawa natin dito? Mga siyentista, mga scientist, mathematician, mga computer programmer, engineer, accountant, at mga taong may hilig sa mga larong pang-isip. Yung mga mind games katulad ng mga puzzles, mga eksperimento, chess, hindi ba? Grabe yung chess na yan, di ba? Talagang mind games. Pagaganahin mo talaga ang utak mo dyan. So, kasama sila dito. Sunod naman ay, kung hindi ka pa rin pasok sa naunang tatlo, baka naman ikaw ay may bodily kinesthetic intelligence o talinong pangkatawan at kinesthetic o mas kilala natin bilang body smart. Ano naman ito? Ang mga taong may mataas na bodily kinesthetic intelligence ay mahusay sa paggamit ng kanilang katawan, paggalaw at pag-coordinate ng mga kilos. Madali silang natututo sa pamamagitan ng paggawa, paglalaro at paggalaw. So halimbawa natin dito, yung mga atleta natin, mahilig sa sports, kayang-kaya nilang magbalanse, mga gymnast natin, mananayaw, mga aktor, surgeon, mekaniko at mga taong may hilig sa paglalaro, pag-ehersisyo at paggawa ng mga hands-on activities. Nakita mo na ba yung sarili mo sa mga nauna nating nabanggit? Kung hindi pa, mayroon pa tayong iba pang mga uri ng talino. At baka ikaw naman ay may musical intelligence o talinong pangmusika o ikaw ay isang music smart. Ang mga taong may mataas na musical intelligence ay mahusay sa pag-unawa at paglikha ng musika. Madali silang nakakakilala ng mga tono, ritmo at melodiya at may hilig sa pagtugtog ng mga instrumento, pag-awit at pagsasayaw. Halimbawa, mga musikero, mga musician, kompositor, mga composer, mga awit, guro ng musika, konduktor, ito yung conductor sa isang orkestra, at mga taong may hilig sa pag-aaral at pag-appreciate ng musika. Yung mga hilig, may mga hilig magsulat ng kanta at pagkatas nilang magsulat ng kanta ay lalapatan nila ito ng tono at musika. Okay, o maaaring ikaw ay may interpersonal intelligence o talinong interpersonal o people smart. Ikaw ay mahusay makibagay, no? Merong magaling ang iyong rapport, no? Napakagaling mong humarap sa tao, no? Ang mga taong may mataas na interpersonal intelligence ay
mahusay sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Yung sinasabi nating magaling mag-PR, no? Madali silang makakilala ng mga emosyon, nakakapag-empathize o nauunawaan nila, kaya nilang ilagay yung kanilang sarili sa sitwasyon ng iba, at nakakapag-build o nakakalikha ng mga positibong relasyon. Halimbawa, mga therapist, counselor, psychologist, mga sales executive, yan. Ito yung mga taong mahusay, magaling magbenta, 'di ba? Yung magaling magsalita, mabulaklak magsalita para maraming maibenta. Kung sabi, mabudol, no? Nabudol ako ni ganito. Kumbaga, yung budol na sinasabi niya ay sa positibong paraan naman, hindi naman yung sama-sama. Kumbaga, kasama dito ay, ayun nga, politiko, guro, syempre, hindi pwedeng guro na mahiyain. Kumbaga, although may guro na medyo introvert sila, hindi masyadong masalita, pero habang tumatagal, nade-develop naman niya na talagang nagiging mahusay na siya, no, sa pakikipaghalubilo sa iba't ibang klase ng estudyante at mga magulang na nakakasalamuhan niya sa tagal niya sa pagtuturo. Mga taong may hilig sa pagtuturo, paggabay at pagtulong sa iba. Okay, so pwede natin ditong isama yung mga politiko natin, di ba? Napakahusay nila, no, makipag-usap at nadadala talaga nila yung kanilang mga botante. Pero dapat maging matalino tayo, kailangan mag-isip, critical na pag-isip, isipin natin, tayo ba ay binobola lang o nagsasabi talaga ito ng totoo? Mayroon din tayong tinatawag na intrapersonal intelligence o talinong intrapersonal. Self-smart. Okay? Meron din ganon. Yung interpersonal, yun naman yung mahusay makipagkapwa, palakaibigan, friendly. Pag sinabi mong intra, ito naman ay may kinalaman sa iyong sarili. Self-smart. Ano bang ibig sabihin nun? Ang mga taong may mataas na intrapersonal intelligence ay mahusay sa pag-unawa sa kanilang sarili. Madali silang nakakakilala ng kanilang sariling emosyon, motibasyon at mga halaga. Halimbawa, mga manunulat, pilosopo, theorist, siyentista at mga taong may hilig sa pag-iisip, pagmumuni-muni at pag-unawa sa kanilang sarili. Ito yung mga taong mahilig mag-reflect, no? At kabisado nila, kilalang-kilala nila yung kanilang sarili. Maaring mahiyain sila sa iba, pero pagdating sa kanilang sarili, kilalang-kilala nila. Alam nila kung paano kontrolin yung kanilang emosyon, ano ba yung gagawin nila sa ganitong senaryo, sa ganitong sitwasyon. O baka naman ikaw ay may naturalistic intelligence o talinong pangkalikasan o isang nature smart. Ang mga taong may mataas na naturalistic intelligence ay mahusay sa pag-unawa sa kalikasan. Madali silang nakakakilala ng mga halaman, hayop at mga natural na phenomena. Halimbawa, mga botanist, magsasaka, environmentalist at mga taong may hilig sa pag-aaral ng kalikasan, paghahalaman at pag-alaga ng mga hayop. Mga nature lovers sila. 'Di ba? Gustong-gusto nilang umaakyat ng mga bundok, na-appreciate nila yung nature, yung kagubatan, at mahilig silang magtanim ng mga halaman. Bukod sa pagtatanim, inaalam talaga nila ano ba yung benepisyo nito. Pinag-aaralan nila. So, yun nga yung mga botanist natin. Kasama na dyan yung mga environmentalist, paano mapapangalagaan yung ating kapaligiran at gumagawa ng paraan para maipreserba natin yung kalikasan. So, ito yung mga taong may likas na pagmamahal sa kalikasan. O baka naman, ito na yung huli, ikaw ay may existential intelligence o talinong existential o wisdom smart. O ano naman ito? Ito ay mga taong may mataas na existential intelligence ay mahusay sa pag-iisip ng malalalim na tanong tungkol sa buhay, kamatayan, at mga kahulugan ng pagkakaroon. Madali silang nakakakita ng mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga konsepto at ideya. So yung mga critical thinkers talaga, no, ang lawak talaga ng kanilang pag-iisip. Lahat ng perspektibo o pananaw tinitingnan nila, no, ina-analyze nila yan. So ano yung halimbawa, mga philosophers natin, theorists, yung mga mahilig magdiskubre,
na mga teorya, mga nais nilang patunayan, mga pari, mga pastor, at mga taong may hilig sa pag-iisip ng mga malalalim na tanong at paghahanap ng mga sagot sa mga misteryo ng buhay. So sana nakita ninyo no kung saan kayo nabibilang doon sa siyam na uri ng talento na ating ipinaliwanag, hindi ba? So pwede rin naman na sa lahat ng 'yun meron kang kahusayan. So pili ka lang kasi syempre hindi naman natin kakayanin lahat 'yan. Pero kung ikaw ay may pagkakataon, may kakayahan naman na linangin ang lahat ng 'yan, go, 'di ba? So 'yun yung lawak ng mga talino at alam ko sa hinaharap lalo pa yang dadami. So, ito naman, mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, talento at kakayahan sa tulong ng pamilya. So, paano ba natin mapapaunlad yung mga yan? So, mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili upang umunlad ang hilig, talento at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya. At maaring isagawa ang sumusunod. Una, alamin kung ano ang nais mong gawin at kung saan ka magaling. Yun ang una mong dapat na gawin, no? Pangalawa, magsanay ng mas madalas upang mahasa ang kakayahan. Yung mga atleta natin, nagsimula lang sila sa hilig mag-basketball, mahilig mag-tumbling, mahilig tumalon, no? Pero paano ba naging mga national athletes sila? Syempre, nagsanay sila, nag-training, nag-practice, naglaan ng napakaraming oras at iba rin yung kanilang pinagdadaanan. 'Di ba? Yung mga shooter natin sa basketball, hindi ba? Yung mga pinakamahusay natin sa volleyball, hindi naman sa isang pitik magaling na sila. Talagang pinaghusayan nila yung kanilang pag-iensayo, pinagyaman nila yung kanilang sarili sa kasama na yung sakripisyo para marating nila kung ano yung kanilang narating ngayon. Pangatlo, maaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid o sa guro. Kasi maaring nakikita ng magulang mo, nakikita ng guro mo na magaling ka sa bagay na ito, pero ikaw hindi mo alam na mahusay ka pala sa ganitong larangan. Kaya maganda rin na makapagtanong na, ano po ba sa tingin nyo? Saan po kaya ako magaling? Hindi ba? Kasi pwedeng hindi nakikita mo, pero hindi nakikita ng iba, pero pwede rin na hindi mo nakikita yung talento mo, pero nakikita ng iba. So, sumunod, bilang 4, humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay. Yan. So, yung mga idol natin. So, yun yung mga inspirasyon natin para maging mahusay tayo. Yung iba nga, nahihigatan pa nila yung kanilang mga idolo. 5, maging matyaga at huwag agad susuko kapag nahihirapan sa gawain. Sabi nga, wala namang instant, di ba? Instant noodles lang. Pero hindi yun, sabi nga, kapag napilayan ka, ay, ayaw ko na. Kapag medyo na-critic ka, o halimbawa may tumama, ibig sabihin itinama yung pagkakamali mo, parang nawalan ka na ng kumpiyansa. So yung mga pagkikritik sa atin, hindi ba? Medyo kailangan tanggapin natin yun, no? Yung criticism, lalo na kapag yung pagpuna na ginagawa nila ay para tayo ay mapaghusay pa, para mas lalong gumaling. Hindi ba? Para makita natin na, okay, kailangan ko pang galingan. Hindi pa pala ito yung perfect, hindi ba? So, kailangan marunong din tayong tumanggap ng mga kritisismo, lalo na kung ito naman ay makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan at talento. Sunod, ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad. Huwag maging mahiyain, no? Kailangan i-share natin yung mga talents natin para naman mas lalong maraming maka-appreciate, hindi ba? At mas maraming makatulong sa'yo na mapaunlad mo ito. At maging mapagkumbaba, okay? So, kailangan kapag talagang napakahusay mo na, kailangan matuto tayo maging humble. Huwag naman masyadong lumaki yung ulo natin, no? Kapag nandun ka na sa tuktok, rurok ng tagumpay, hindi mo na kilala kung sino yung mga tumulong sa iyo, no? Mga naging trainer mo, mga naging coach mo, hindi mo na kilala. So, wag naman sanang ganon, no? So, sana kapag narating mo na yung mga nais mong marating, yung mga pangarap mo sa buhay, matuto pa rin tayo maging humble o magpakumbaba. Kasi the more na nagpapakumbaba tayo, mas lalo tayong pinagpapala.
hindi ba? So, yan yung mga paraan na pwede niyong gawin para mapaunlad ang inyong hilig, talento at kakayahan. At syempre, laging may paggabay ng magulang. So, maraming salamat. Okay. So, maraming salamat, no? Yun na una na yung pagte-thank you ko. Okay, pero meron pa yan. So, dahil salamat sa pakikinig ninyo at salamat sa pag-unawa. Pero para sa ika-4 na araw, narito naman yung inyong mga gawain. So, kaunti na lang to, no? Kaya nagpasalamat na. Okay, so pagsusulit, narito. Okay, at pagkatapos ay tingnan nyo kung nakuha nyo ba yung wastong kasagutan para sa maikling pagsusulit na ito. Okay. So, ayan na. Kaya naman, ayan, balik tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa loob halos ng mahigit 30 minuto. At sana naman ay may napulot na aral at naunawaan, lalong-lalo na ang aking panalangin ay sa aralin na ito, mula sa aralin na ito ay magkaroon kayo ng refleksyon at makita nyo sa inyong sarili kung saan kayo mahusay. So, kayo ay magaling at kayo ay may talento. Kailangan nyo lang itong tuklasin at pagyamanin. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Aisa at magkita tayo ulit sa ikalawang linggo ng ating aralin para sa GMRC 4. Paalam!